Didn't know that I would be this nervous for a good thing. Ain't it just a bunch of people that we love, watching us trade rings? But I can't help but think about everything I've been through just to stand up here with you. I've been to hell and back, but if it means a life with you, well then I'd do it all again. 'Cause you're worth the wait, all of my dark, dim and lonely days. Every goodbye and heartbreak was pointing me home. I was just holding on, praying you'd be out there holding strong. Took me forever to find you, but finally forever's just 2 words away. Yung love story namin nagsimula sa Messenger. Nag-chat siya sa akin, sabi niya, "Are you an Adventist?" Then sabi ko, "Yes, I am an Adventist." Tapos doon, I never expected talaga na magkatuluyan kami kasi nga 'di ba, marami ngayong mga poser, mga manluloko sa internet, kaya hindi talaga ako nagtiwala agad. Pero habang tumatagal, nakwento niya yung buhay niya sa akin, yung mga dark sides niya, yung mga bad sides. Yun, parang nagsimula yung na-build yung trust ko sa kanya. Kaya, yun, nag-click. Just 2 words away, baby, you're worth the wait. So, November 2023, nakita ko yung My Day niya. Tapos, tinanong ko siya kung Adventist ba siya o hindi. Kasi pangarap ko talaga mag-asawa ng Adventist. So, nung ganyan, nung chinat ko siya, yun na, nagtuloy-tuloy na hanggang niyaya ko siya magpunta sa amin, sa Bacolod, meet yung parents ko. Then, yun na. Pinalangin ko talaga sa Panginoon na mag-girlfriend ako nag-Adventist, tapos papakasalan ko. She is the first Adventist na girlfriend ko. Baby, you're worth the wait. He knows it's you I pray for. He knows it's you I pray with. He knows you are my armor, my protector, my relief. He knows you are the music when silence brings me down. He knows you are the perfect fit for the soul behind this gown. And as I walked down the aisle, I couldn't help but smile and cry, 'cause he knows just what I needed in this life. All we know is he knows, and we follow his direction. Even though life is short, we'll share forever in salvation. Through this life and beyond, we will let his will be done. 'Cause he knows that I am yours and you are mine.
feeling weak and sick. He knows you are my harbor that is just within arm's reach. He knows us even better than we ever know ourselves. He knows that we have differences, but he pulls us back in place. When the roads we take get rough, he knows that we can steer them back, and he's ever there to help us clear the path. All we know is he knows, and we follow his direction. Even though life is short, we'll share forever in salvation. Through this life and beyond, we will let his will be done, 'cause he knows that I am yours and you are mine. Ang pagsasama ng dalawang puso na handang maglakbay sa isang panibagong yugto ng buhay bilang asawa, Rhea and Edwin, sa harap ng inyong mga pamilya, sa harap ng inyong mga kaibigan, sa harap ng inyong ninang at mga ninong, sa harap ng Panginoon sa hapong ito, ito ay simula ng isang magandang kwento ng inyong buhay, buhay pag-ibig at pangako. Sa lahat, tayo ay nandito upang ang pag-iibigan at pagpapakasal ng dalawang tao na handang magsimula ng isang bagong yugto ng kanilang buhay, ng inyong buhay. Ang kasal ay isang napakahalagang sakramento. Ito ay hindi lamang sa pagmamahalan ng dalawang tao sa isa't isa, kundi tungkol sa pagbuo ng isang tahanan na batay sa pagkakaisa, pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Rhea and Edwin, sa ating pananampalataya, alam natin na ang pag-ibig ay hindi isang simpleng emosyon. Ito ay isang desisyon na dapat gawin araw-araw ng ating mga buhay. Magpapakita ka, Rhea, Edwin, ng pasensya, ng pag-uunawa, ng sakripisyo sa isa't isa. Hindi ko alam kung pagkatapos ng kasal na ito, ay si Rhea ba ay sasama na sa iyo or maiiwan sumandali? Ikaw ay tutungo na sa iyong assigned field? Hindi ko alam ang inyong kapasyahan. Pero isa lamang ang dapat nating pakatandaan. Isang desisyon na gagawin ninyo araw-araw na magpapakita ng pasensya, pag-uunawa, at ng sakripisyo. Ang pagmamahalan ay hindi nagsisimula at natatapos sa altar na ito. Ito ay isang biyahe na matagal at ito isang biyahe magpakailanman. Sa pag-aasawa, ang mag-asawa ay magiging magkaparihas sa lahat ng bagay. Sila ay magtutulungan sa magagandang araw at magtitiis sa bawat hamon ng buhay. Sila ay magiging sandigan ng isa't isa sa panahon ng kalungkutan at sa panahon ng kahirapan. Sa bawat hakbang ng biyahe na ito, may Diyos na laging nandiyan upang gabayan at protektahan kayo sa inyong lakbayin sa buhay. Ang ating mga kasal, ang inyong kasal, tayo ay ipinangako na magmamahalan at mag-aalaga ng ating mga asawa hanggang sa huli. Ito ay isang pangako na dapat nating isakatuparan sa bawat araw ng ating buhay. Tayo ay dapat maging mabait. Tayo ay dapat na maging mapagbigay. Tayo ay mapagpasensya sa ating mga asawa, hindi lamang ngayon, kundi sa panahong darating. So, ang masasabi ko lang, wifey, yung dream ko dati na pinipray ko na mag-asawa ko ng Adventist is natupad. So, binigay ng Panginoon, ikaw. So, for
the information of everybody, si Rhea yung first Adventist girlfriend ko. So, sabi ko nga, pray ko dati na kung sino yung maging first girlfriend ko na Adventist is papakasalan ko na. So, here she is right now. I'm very thankful to the Lord na binigay siya ng Panginoon sa akin, and I know His weakness pero hindi pa lahat, pero I pray na ma-overcome ko lahat ng mga trials na madadaan sa amin at ma-accept ko yung mga bad sides niya pa na hindi ko pa nakikita. So, yun lang sa akin. Thank you very much sa pasensya mo din sa akin minsan, and mahal na mahal kita, Rhea. Sabi ko noon, pag naglagpas ako ng 30 years old, hindi na talaga ako mag-aasawa. Javi, thank you so much for initiating to start the conversation. And here we are now. Maraming salamat sa Panginoon dahil ang pinapanalangin ko na maikasal sa simbahan at witness ang mga mahal ko sa buhay like my mother and father, mga lola, ay tinupad niya. Binabalik ko talaga ang papurit pasasalamat sa Panginoon bagaman may mga maling nagawa pero hindi niya tayo pinabayaan na maituwid. At Javi, thank you so much for teaching me to love again. Who would have thought na ang nagmahal ng sundalo noon, magmamahal ulit ng sundalo ngayon. Sabi ko noon, never to love a soldier again. But here I am right now, nasa harap ng isang official. I really want to praise God for that. Thank you so much, Javi, for teaching me to love and trust again. I promise, sa harapan ng ating pamilya, I will be your #1 supporter. Yung mga makakabuti lang sa'yo, ha? And then, I will be your #1 prayer warrior. Hindi lang kita alagaan physically, but also spiritually. Nangangako din ako, Javi, na I will be a light of our home. Sisikapin ko sa tulong ng Panginoon, ma-guide ang mga future kids natin sa kanyang harapan. And thank you so much, Javi, for everything. Thank you for spoiling me to visit some places na hindi ko pa nararating. I really appreciate that. Thank you for spoiling me not only in material things but in everything. I love you so much, and I'm excited to spend my life with you, with the Lord. I love you so much. Serve together through His grace, and I know, and you know that He knows, and it shows that with faith and love we stand the blast. 'Cause He knows that only you can see me through, and because of this I give you mine, I do. I wanna hang out and crash at your place, or to take out and get rid of all this space, all this space. Don't have to change your name. Oh, I can sneak out and get rid of all this space. All this space is killing me. I know you're stressed out. Good evening po sa lahat. Mag-wish po ako sa bride and groom po
To my brother Edwin, masaya ako sa iyo at natupad yung pangarap mo. I wish you all the best and sana magsama kayo ng maligaya at matiwasay sa tulong ng Diyos po. Salamat. Okay. Next, yung Blue. Oh, sige. Okay. Good afternoon, everyone. Ang wish ko sa inyo, Day and Kuya Edwin, na sana mas lalong maging matatag ang relasyon nyo kahit anumang pagsubok na dumating. At lagi niyong tatandaan yung quotation na the family that prays together stays together. Wow, ang ganda ng wish na. Edwin at saka Rhea, yung wish ko sa inyong dalawa ay sana bumuo kayo ng pamilya na yung Panginoon yung haligin ng inyong tahanan. Kasi kung unang Panginoon, yung ating pamilya madaling masira. Pero kung may Panginoon, siya yung magbigay ng tatag ng ating pagsasama habang buhay. Ako ay masaya sa inyo. Salamat. Okay, talagang mini-message ko siya, kailangan buo ang loob mo, Rhea. Huwag mo gayahin ako, matigas ulo ko. Kasi habang nasa servisyo pa yung mister ko ng ibang bansa ako. Kaya ikaw, huwag mong gayahin yan. Ha? Kailangan talaga nandun lahat yung pag-uunawa sa ating mga asawa. Sikat po ano nga sila wala lahat ng oras, wala sa atin. Sa loob ng 25 years in service yung mister ko, siguro nagsama lang kami mga 5 years. Kaya yung pinag-usapan namin, hanggat hindi siya nagre-retired, hindi rin ako titigil ng Pilipinas. Kaya yun, napag-usapan namin nung mag-retired siya, for good na rin ako. Yun lang po. God bless. Nung nalaman ko na army pala yung mapapangasawa ng kapatid ko, tiningnan ko yung niya, Facebook, inisto ko. Nung nakita ko siya, sabi ko, itong tao na to, duwag, takot, parehas kami. Takot magmahal ng iba. Yan! Ikasama ba yun? Ikasama! Yan! Mapapayo ko, siguro kung sa pagpapamilya kasi, dumadating minsan sa punto na hindi lahat masaya. May mga times na dahil sa inyo yung pagsubok, ang may papayo ko lang na isentro natin yung Panginoon lagi sa ating pagsasama sa inyo. No? Lagi kayo magtiwala sa Panginoon kasi i-guide ka ng Panginoon para sa tama na gagawin ninyo. Ha? Kaya, din, sayang-sayang na yung kapatid ko. Ito na rin po yung time para i-welcome si Rhea sa inyong pamilya. Sir Edwin, may puso sa pamilya po, parents. Kung mahal mo ang asawa mo, dapat mahalin mo rin ang mga magulang nila. Siguro, yan dyan na yung mga ibulong, yung mga dapat ihabilin na hindi natin pwedeng marinig. And, sir, ibigay natin sa kanila ang mic para po sa inyong salita or anuman ang pwede nyong ibigay sa inyong mga bagong anak na ngayon nadagdagan po ang inyong pamilya. Ngayon, ang isang ina, pag nag-pray kay Lord, ang panalangin ng ina, tinutupad ng Panginoon. Tested and proven sa life ko. Kasi hindi ko gusto na mag-asawa siya ng Katoliko. Maghanap ka ng isang Adventist. In a perfect time, nakita sila sa Facebook. Sabi ko sa kay Rhea, saan kayo nagkita? Sa Facebook, tita. Maraming taon ako nag-pray kay Lord kasi ang army na buhay. Pag Katoliko ang asawa mo, hindi mo malaman kung ano ang mangyari, di ba? Tinupad ng Panginoon na si Rhea talaga ang bagay sa kanya. Ang masasabi ko kay Rhea, maraming salamat na ikaw natagpuan, Edwin, at saka natagpuan mo rin siya.
Masayang masaya ako. Talagang pangarap ko yan. Ngayon natupad na. Sa kay Baby Boy or Edwin, mahalin mo si Ria. Huwag mo siyang payakin. Ang masasabi ko sa iyo, ang trust nyo isa kag isa. Kinanglan, ara gid permi. Trust in God. Trust the Lord with all your heart. Ang ano ninyo, Proverbs chapter 3, verse 5. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapamilya, sa mga kaibigan ni Rhea at kapwa niya guro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang may ipapayo ko lang po sa bagong mag-asawa ay huwag talagang bibitaw sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po ang trabaho ni Edwin ay napaka-delikado. Kung noon ay isa lang ang aming ipinapanalangin, ang amin lang unika iha, ngayon po ay dalawa na sila. Lagi na po namin sinasama sa dalangin na maingatan po si Edwin sa kanyang trabaho. Basta masasabi ko lang po, magmahalan kayo sa isa't isa at anuman ang mga problema ay yan ay bagyo lang sa ating buhay. Lilipas din yan. Yun lang po ang aking maipapayo sa inyo. At tulad na sinabi ng asawa kanina na talagang nanalangin siyang umiiyak para kay Edwin dahil sa siyempre mahal na mahal din namin ang aming anak at ayaw namin masaktan siya. Alam niyo po sa totoo lang talagang nung sabihin ni Rhea na meron na siyang karelasyon na isang sundalo ay kumbaga sa percentage ay 60-40, 40 yung sa akin, no? Bakit? Dahil sa mga nagaganap, no? Alam natin hindi basta-basta yung kanyang trabaho. Ganun pa man, ay idinadalangin namin sa Panginoon na kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa kanyang paglilingkod, katulad ng ating mga sundalo na sila ay naglilingkod at nilagay sila ng Panginoon para sila ay makapag-mission din doon sa kanilang kapwa sundalo. Sana ay magawa po nyo. At tulad ng pinag-usapan nating dalawa, sana sa inyong batalyon bilang isang opisyalis na sana ay manindigan ka, ituro mo yung tama, no? At number 1, yung pag-ibig ng Diyos at tama yung ginagawa mo na kung paano mo sila dinuturing na isang pamilya na gano'n na palagi. At sa inyong pagsasamahan, alam ko na darating, may mga panahon na talagang hindi kayo magkaunawaan, no? So, maliban sa iluhod ninyo sa Panginoon ang mga bagay na yan, ipinapakiusap ko si Edwin, anuman ang bigat ng problema, no? Sana ay hanggang salita lang. Huwag na sanang mangyari na pagbuhatan ng kamay, sino mo sa inyong dalawa, no? Na magkasakitan kayo. Kundi sa salita lang ay tapusin nyo sa salita. At huwag ninyong palubugan ng araw yung inyo pong mga tampuhan. While sa gabi, huwag ninyong paumagahan. No, dapat ay magkasundo na kagad kayo ng pagsasamahan. Ayan, maraming salamat po sa ating pong mga parents. So picture taking po muna ulit. Eyes on the camera. Ngiti. Yan. Ladies and gentlemen, good evening. To our guests, family, friends, in behalf of my wife and I, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pagdalo sa special na okasyon namin ngayon. No, so once in a lifetime namin to na occasion. Thank you sa pagdalo nyo. I hope hindi lang sa mga ganitong moment tayo magkikita ulit, magbabanding, kundi sa next pa ng mga susunod na taon. Looking forward sa inyo, sa Family Salgarino and friends ni Rhea. Thank you sa lahat, sa pagtanggap nyo sa amin dito sa Palawan. Sa parents ko, ma, pa, thank you very much sa pagpapalaki nyo sa akin. Yung
kanina nung sa church, tinitingnan ko kayo na luluha ako kasi gusto ko lang yung unang ano ko talaga sa parents ko, mahirap kasi lang kami dati. Galing kaming mahirap na pamilya. Tapos yun, nagsikap ako na maging opisyal ng Philippine Army. Nag-delivery po ako, nag-guard, nag-construction, nag-striker ako, ganyan. Para lang sa kanila ng parents ko, para mabigyan sila ng magandang buhay. So, ang gusto ko lang sa kanila, magala nila yung different places sa Luzon, sa Pilipinas, at saka sa ibang bansa. Yun ang next goal ko, sila ni Rhea. So, thank you very much pa sa pagpapalaki sa amin ng mga kapatid ko. Kahit na alam nyo na yon na sobrang hirap ng buhay natin, na tataguyod nyo pa din kami. Lalo na sa akin na pinaaral nyo ako sa magandang school, sa mamahaling school. So sa mga groomsmen, kay Bobby Estudioso, classmate ko sa MS43, Bok, thank you sa pagdalo. So sa mga friends ni Rhea, sa mga bridesmaid, sisters, thank you sa... Nung hindi ko pa kilala si Rhea, thank you sa pag-alaga sa kanya, sa pag-treat sa kanya ng tama. Sa mga gala nyo na good kayo sa kanya, hindi nyo siya tinuturuan ng mali. Nakikita ko sa GC nyo lahat, conversations, na bubuklat ko yan lahat bago ko siya nag-decide na pakasalan. Once again, thank you very much sa lahat. God bless us all.